Binanata ng palasyo ang pasaring ni Vice President Sara Duterte ukol sa presidential elections sa 2028. Sabi kasi ng bise, nananalangin siya na matuloy pa ang halalan. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano ba ang reaksyon mula dyan? Ruth, hindi pinalagpas ng Malacanang ang mga pasaring ng ilan sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang na nga dyan yung mga pahayag na binitiwan ni Vice President Sara Duterte at ng kapatid nito mismo na si Senadora Amy Marcos. Puro intriga at halatang sabik sa usapang halalan. Ito ang naging tugon ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam niya sa The Hague. Tinanong kasi si VP Sara kung handa na ba siyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Tugon dito ni VP Sara, nananalangin siya na magkakaroon o matutuloy ang eleksyon sa 2028. Hanga din umano niya na ito ay maging tapat, maayos at payapa. Sa ngayon, maituturing na presumptive presidential candidate si VP Sara dahil nagdeklara na siya ng planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa gitna ng kinakaharap nitong impeachment complaint. Pero hirit sa kanya ni Yuse Castro, kitang-kita na nangingiti ang bise habang sinasagot ang tanong. Marahil umano ay natatawa rin siya sa mga sinasabi niya. Kita raw kasi ang kasabikan nito sa usapang halalan habang si Pangulong Marcos ay abala sa pag-aayos ng problemang dulot ng krisis sa Middle East. Sabi ni Castro, abogada naman ang vice-presidente kaya maiging pag-aralan niya muna ang laman ng konstitusyon. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon. Sinagot din ng palasyo ang mga pahayag ni Presidential Sister Senadora Amy Marcos. Sabi kasi ni Senator Amy, non-existent ang relasyon niya sa kapatid na si Pangulong Marcos. Higit isang taon na rin daw silang hindi nagkikita. Kwento ni Yuse Castro, tinanong niya mismo si PBBM ukol dito matapos ang kanilang meeting sa Malacanang kanina. Pinag-isipan daw ito ng husto ng Pangulo bago siya sumagot at kinumpirmang matagal na nga raw silang hindi nagkakausap ng kapatid. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. I approached the President and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid. Ruth, binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi naman sila nagbibigay ng babala sa mga fake news peddlers. Kasunod nga ito nung bahagi ng pahayag din ni Senadora Amy na umabot sa puntong labas-masok sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi lang dyan ni Yuse Castro, alam ng NBI na kapag may nagkakalat ng fake news, otomatikong dapat imbestigahan ito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.